Okay, so nasa last part na po tayo ng Hebrews chapter 10. Yan. So ako rin po yung nag-preach nung nakaraan, yung Hebrews chapter 10 verses 19 to 25. So para lang merong konting context and background. So yung para makita din natin yung kabuuan ng chapter 10, yung verses 1 to 18. So it talks about this very special gift, isang regalo para sa lahat ng tao. Yung regalo na yon is kompleto at ito yung sufficient work of Christ. And it's the full message of the gospel kung paano niya tayo kinaawaan at iniligtas ng permanente. Hindi dahil sa magagawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. And then yung verses 19 to 25, ito yung regalo ng pagliligtas ni Kristo na sa lahat ng tumanggap ng regalo na ito ay merong mga very special gifts at lahat ng mabubuting bagay ay tinanggap ng isang tao na tumanggap ng pagliligtas at regalo ni Kristo. And then itong verses 26 to 31, ito naman yung paalala or warning sa tao na patuloy na nare-reject yung regalo ni Kristo at nagpapatuloy sa pamumuhay ng kasalanan, namumuhay sa kasalanan. And then the rest of the verses, 32 to 39, ay exhortations para sa isang faithful na tagasunod ni Kristo na nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya hanggang sa kanyang pagbabalik o hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. So ngayon, we're gonna talk about yung 26, yung verses 26 to 31. So we're gonna talk about punishment and promise. So maraming iba't ibang interpretation dito sa ating text ngayong umaga. And we'll start with verses 26 to 27. Babasahin ko po, sabi dito, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. So ginagamit ng iba't ibang religion sa iba't ibang lugar sa buong mundo yung dalawang verses na ito to support yung idea na yung kaligtasan, ito man ay kaloob ni Kristo, ay maaaring mawala dahil ito ay nakadepende sa desisyon ng isang tao. And yung verses na ito rin ay ang basihan ng paniniwala ng Roman Catholic Church sa kanilang penitential system. Na para sa isang Katolikong Romano, sa oras na binyagan yung isang bata, ay sigurado na sa langit na siya pupunta. Pero hanggang siya lumalaki at makakagawa siya ng mga kasalanan na karamihan doon ay mga sinadya niyang kasalanan, nawawala ang unti-unti sa kanya yung kaligtasan. Kaya kailangan niyang pumunta sa simbahan, humarap sa pari at magkumpisal, mag-confess ng kanyang mga kasalanan. At pagkatapos, sasabihin ng pari ay pinatawad na ang kanyang mga kasalanan. Pero kahit pinatawad na yung kanyang mga kasalanan, meron pa din siyang mga kailangang gawin. May mga penance kung tawagin. Ito yung pagdadasal ng 10 Ama Namin, 10 yung Abagi noong Maria na tinatawag nila, yung pagrorosaryo ng 10 ulit, paglilimos, at iba't iba pa na maaaring ipagawa nung pari. At dati, pwede din silang bumili ng mga indulgences para mabawasan yung kailangan nilang gawin. At dahil yung mga kasalanan nito ay ginawa niya
after siya ay mabinyagan, at dahil sinadya niya yung mga kasalanan na ito, maaaring sinadya niya o hindi, pero karamihan ay sinadya niya, sinasabi dito na wala nang handog na maialay para sa pagpapatawad ng kanyang kasalanan. Dahil isang beses lang siya pwedeng binyagan. Kaya kailangan gawin niya ang lahat ng mga penance na ito para ma-repair yung damage sa kanyang sarili na dinulot ng kasalanan. At ang kaligtasan niya ngayon, habang siya ay nabubuhay, ay nakadepende na sa kanyang sariling magagawa. Kaya nga, maaring mawala sa kanya yung kaligtasan, depende sa kanyang magagawa. And marami pang iba't ibang religion sa buong mundo. At sinasabi nila na malinaw daw na sinasabi dito sa verses na ito na matapos niyang tumanggap ng kaligtasan at pagkatapos yung tao na yon ay sadyain pa din na gumawa o magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, ay maaari daw mawala sa kanya ang kanyang kaligtasan. Ibig sabihin ba nun ay yung isang tao na ligtas na tumanggap na kay Kristo, and then nung nag-decide siya na hindi pala niya kailangan si Christ, ay nawala yung kanyang kaligtasan. Pinapakita ba nung verses na ito na ang kaligtasan ng isang Kristiyano ay mawawala? So hindi naman talaga ito yung idea na gustong iparating. At hindi rin ito yung tanong na gustong sagutin nung verse 26 to 27. Pero para lang mawala lang sa isip natin, di ba? Yung tanong na yon, sesegue tayo ng konti dun sa tanong na to na mawawala ba or nawawala ba yung kaligtasan ng isang Kristiyano? Well, kung ito ay nakadepende sa atin, at kung tayo yung papipiliin, kung mananatili ba tayo sa pagsunod kay Kristo, o susundin natin yung ating sarili, then without a doubt, ang pipiliin natin ay yung susundin natin yung ating sarili, yung sarili nating kasiyahan, yung sarili nating comfort. If it's for us to decide kung kaya ba nating hawakan yung kaligtasan nang hindi natin mabibitawan, then there's no doubt na pwede itong mawala sa atin, na maaari natin itong mabitawan dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating pagiging makasalanan. Pero sino ba yung mahawak ng kaligtasan natin? Tayo ba ang mahawak nito? No. Sino? Si Kristo. Si Kristo lang ba? Tingnan natin. John chapter 10 verse 29. Babasahin ko na lang po. Sabi dito, "My Father, or God the Father, who has given them to me is greater than all. And no one is able to snatch them out of my Father's hand." So yung kaligtasan natin, unang-una ay hawak ng Diyos Ama. And it's the most powerful na being na kilala natin. Ay siya din yung pinaka-powerful na may hawak in securing our salvation. And then John 10:28, bago mag-John 10:29, yung binasa natin kanina, sabi ni Jesus, "I give them eternal life." I give them eternal life. Si Kristo yung nagbigay. "And they will never perish, and no one will snatch them out of my hand." So hindi lang pala yung Diyos Ama yung may hawak ng kaligtasan natin. Hindi lang pala yung Diyos Ama yung nagsisecure ng kaligtasan natin. Sabi ni Jesus, "No one will snatch them out of my hand." So yung Diyos Ama at yung Diyos Anak, pareho nilang hawak yung kaligtasan natin. They secure our salvation. Ganito rin yung sinabi sa Hebrews chapter 7 verse 25, di ba? Bilang ating great high priest, ang Panginoong Jesus ang constantly saving us and interceding for us
Ito yung paraan ng Panginoong Hesus, how He secures our salvation. Bilang ating great high priest ay patuloy niya tayong nililigtas. And then sabi sa Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Sabi dito, you were sealed, tayo yon, you were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance. So yung kaligtasan natin ay hawak ng Diyos Ama, hawak ng Diyos Anak, and it is sealed and guaranteed by the Holy Spirit. So yung ating salvation ay sigurado at secured dahil ito ay hawak ng Diyos Ama, Diyos Anak, at sinisiguro ito ng Holy Spirit. So paano natin masasabi na mawawala sa atin yung kaligtasan kung hindi naman pala tayo yung may hawak nito? The Holy Spirit seals our guarantee of our inheritance. Kapatid, ang dami kasing impluensya, ang dami kasing nangyayari sa buhay. Ang dami kasing problema, kahirapan, at kung ano-ano pa man yan na nangyayari na kumukuha ng aking kaligtasan o naglalayo sa akin sa Diyos. Kaya ba nito na tayo ay ilayo sa Diyos, yung mga pangyayari sa buhay? Romans chapter 8 verse 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Mawawala ba yung kaligtasan? Sabi ni Paul, no. In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Sabi niya, for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So walang kahit na anuman sa langit, sa lupa, sa impyerno, sa ilalim ng lupa, ang makapaghiwalay sa atin sa Panginoong Hesus. It is secured. Kapatid, paano yung mga dating Christians na kasama natin, na nag-church, na nagsiserve sa ministry? Paano yung mga dating Christians na ito na bumalik dun sa pamumuhay nila sa kasalanan, dun sa dati nilang pamumuhay? At hanggang sa mamatay sila ay hindi na sila namunambalik sa Diyos, hindi na sila nagsisi sa kanilang kasalanan. Paano yung mga tao na dati ay parang mga Christians? Sabi sa 1 John chapter 2:19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued to be with us. But they went out. Umalis sila. That it might become plain that they are not of us. So yung mga tumalikod kay Kristo, sinasabi dito, it's very plain na sa simula pa lang ay hindi na sila kay Kristo. Sila ay sa mundo o sila ay sa kasalanan. Pero hindi sila kay Kristo from the very beginning. So that's how we are sure that our salvation is secured, that our salvation is permanent. Dahil ito ay hawak ng Diyos at hindi ito nakadepende sa atin. Okay, balik tayo sa text natin. Verses 26 to 31. It is a serious warning. Sabi sa 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Isa lang naman yung alam natin ng katotohanan, di ba? Sabi ni Christ, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So yung tinutukoy dito na katotohanan ay si Kristo. Tununin natin yung basa. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa ring magkasala.
So ito yung sadyang kasalanan. Ano yung sinadyang kasalanan na tinutukoy dito? So ito ba ay lahat ng uri ng kasalanan? So meron ditong specific na kasalanan na tinutukoy. And it's wrong to interpret yung kasalanan na ito as a general classification ng kasalanan. Yung sadyang kasalanan na tinutukoy dito ay yung nasa verse 29. So sabi sa verse 29, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat, ito yung kasalanan, sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya at lumait sa mapagpalang Espiritu. Isang paraan lang para mahamak natin yung anak ng Diyos. Meron lang isang paraan para lapastanganin natin yung dugo na nagpatibay sa tipan. At meron lang isang paraan para malait natin yung mapagpalang Espiritu. At ito ay yung tanggihan natin yung inaalok na regalo ng Diyos. Yung tanggihan natin yung biyaya ng kaligtasan ng Panginoong Hesus. Alam nyo ba na nung mga panahon ng mga hari, pag may binigay sa iyo yung hari, hindi mo pwedeng tanggihan. Pag may binigay sa iyo yung hari, anuman yun, kailangan mo yung tanggapin. Dahil pag yun yung tinanggihan mo, it's a form of disrespect, paglapastangan. And then sabi doon, sa taong humamak sa anak ng Diyos. Sa ESV, ang sabi, trampled underfoot the Son of God. Trampled underfoot. Tinapaktapakan ang anak ng Diyos. So when a person rejects Jesus, ito yung pinapalagay niya, na tinatapak-tapakan niya at binabaliwala niya ang Panginoong Hesus. He has profaned the blood of the covenant which he was sanctified, and he has outraged the Spirit of grace. Yan yung kasalanan na tinutukoy dun sa verse 26, which is literally rejecting Christ. Na after makilala ng isang tao si Kristo, tinanggap niya si Kristo, nagpakilala siyang isang tagasunod ni Kristo, pero sa kung anumang kadahilanan ay sinabi niya na ayoko na. Ayoko nang sumunod kay Kristo. Babalik na ako sa dati kong pamumuhay. Tinatawag din itong apostasy o yung pagtalikod o pag-iwan sa pananampalataya na minsan mo nang pinanindigan. So yung author of Hebrews is saying na kung yung isang tao ay namulat na sa katotohanan na si Kristo ang tanging daan para sa kaligtasan, yung nalaman na niya yung katotohanan na to and then willfully, deliberately, and knowingly rejects yung ginawang sakripisyo ni Kristo, then of course, there's no other sacrifice na maiaalay pa para sa kapagpapatawad ng kanyang kasalanan. Ibig sabihin, wala nang ibang handog at wala nang ibang paraan. Kaya ang sinasabi niya dito, kung tatanggihan nila at iiwanan yung only way to salvation, kaya nga only way, kung tatanggihan nila yung only way, wala nang ibang way. Wala na silang pag-asang maligtas dahil wala namang ibang daan tungo sa kaligtasan maliban kay Kristo. So para saan? Para kanino? At bakit ito sinasabi ng author? So we need to always consider yung audience dito. No? Sila yung mga dating mga Hudyo, mga new converts, mga new Christians, mga dating Hudyo. Pero dahil sila ay mga dating Hudyo at yung environment nila, yung mga kapitbahay nila, kamag-anak nila, puro Hudyo, to sila lang yung maaaring bagong Kristiyano, napakalaki ng chance na bumalik sila sa pagiging Hudyo.
dahil maraming impluwensya sa paligid nila. Ito yung audience ng Hebrews. At ito yung warning ng author sa kanila na sinasabi niya that if they reject Christ, there's nowhere else to turn for the forgiveness of sins. Ito din yung sinabi ni Pedro sa John chapter 6 verse 68. Di ba sabi niya, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Para kay Pedro, wala nang ibang choice when it comes to salvation. Wala nang ibang pwedeng puntahan. Wala na silang ibang mapupuntahan. And that makes perfect sense. Di ba? Dahil kung titingnan natin yung buong context ng Hebrews, ito na nga yung gustong ipunto. Ito na nga yung pinupunto niya mula pa sa simula. That the Old Testament sacrificial system, all of these rituals only point to Christ. So anong sense ng kanilang pagbabalik sa dati nilang sistema kung ito naman pala ay nagtuturo lang kay Kristo? So pag bumalik sila doon, babalik lang din sila doon sa pangako na nagmula doon sa kanilang early system, sacrificial system, kundi ang Panginoong Yesus. So anong sense ng kanilang pagbabalik sa dati nilang paniniwala? There's no sense. Yung sinasabi ng Hebrew nung author ng Hebrews. At kung babalikan natin yung earlier verses ng chapter 9 and chapter 10 ng Hebrews, diretso na niyang sinabi na yung mga dugo ng toro at kambing ay hindi nakapagpapatawad ng kasalanan. And in essence, hindi ito nakapagliligtas. So wala na yung lumang daan. Kung dumating si Kristo, siya na yung bagong daan. Wala na yung lumang daan at yung lumang sacrificial system nila cannot forgive sins dahil yung lumang sistema na ito ay nagtuturo lamang patungo sa nag-iisang handog at sakripisyo ni Kristo sa krus. Kaya nga, if they reject Jesus and His sacrifice, at wala rin namang point yung pag-aalay nila ng hayop, wala nang ibang choice. Wala na talaga silang ibang pagpipilian. Para silang sino mga estudyante, para silang nagsagot sa quiz. Na yung quiz na yun, isa lang yung tanong. It's either 0 or 100 ka. It's pass or fail. And then dun sa quiz, choose the right answer. Dun sa answer option, nakalagay lang Jesus or death. Jesus or punishment. Promise or punishment. So anong choice nila dun sa dalawa? Wala na sa pagpipilian yung pag-aalay ng hayop. Kasi paloob na yon dun sa punishment. So it's either Jesus or fail. Jesus o yung kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa kanila ng mga kaaway ng Diyos. And that's the whole point of verses 26 to 27. Medyo nakakatakot, di ba? Dapat ba tayong matakot sa Diyos? Yes. He is a consuming fire. Dapat tayong matakot dahil sa takot natin sa Diyos, nagmumula yung pagrespeto natin sa Kanya. Dapat din tayong matakot na mula sa atin yung favor at malayo tayo sa Kanya. Kaya kasama sa takot natin sa Diyos, ay yung takot din natin na mahiwalay sa Kanya. At yung pagnanais natin na patuloy na makalapit sa Kanya. Dahil ang taong walang takot sa Diyos ay hindi nakakakilala sa kung sino ang Diyos. Psalms 111 verse 10, sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
And all who practice it have a good understanding. So kung may takot tayo sa Diyos, nauunawaan natin kung sino ang Diyos. Verses 28 to 29. A more demanding justice sa New Covenant. A more demanding justice sa New Covenant. Sabi sa verse 28, ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises, batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Verse 29, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, napapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya, at lumait sa mapagpalang Espiritu. So anong sinasabi dito? So sa New Covenant, kung saan tinupad ni Kristo yung mga propesiya ng mga propeta, kung saan tinupad ni Christ yung prophecy ni Jeremiah sa Jeremiah chapter 31, verse 31. Si Kristo yung katuparan ng mga pangako. At sa New Covenant, kung saan mas pinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal at awa at biyaya sa ating mga kasalanan, at binigay niya yung kanyang sariling anak para mamatay para sa atin. Sa New Covenant, wag nating isipin na mas gumaan yung parusa ng Diyos sa pagtalikod sa Kanya compared sa panahon ni Moises. There is a more demanding justice sa New Covenant. The penalty is not lesser, but greater. And it exceeds the penalty under the Old Covenant. Mas matindi yung parusa ng Diyos sa tao na tatalikod sa kanyang o aayaw sa kanyang regalo. And every week sa church na ito, naririnig natin yung gospel na ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, maawain, mapagpatawad, laging handang tumulong, laging nariyan para sa atin. Pero ngayon nakikita natin yung kanyang pagiging makatarungan, yung kanyang pagiging Diyos na galit sa kasalanan at grabeng magparusa. Kung matindi yung galit niya sa mga taong humahamak sa Diyos noong unang panahon, mas tumindi yung galit niya sa mga taong ngayon na tumatanggi sa biyaya ni Kristo. Sabi sa verse 28, ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moses batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Sa Deuteronomy, sinasabi sa batas ni Moses na kung ikaw ay nagkasala ng pagsamba sa ibang Diyos or idolatry, at merong 2 o 3 tao na magpapatotoo na to o naka-witness nung ginawa mo, ikaw ay babatuhin ng walang awa hanggang sa ikaw ay mamatay. Wala nang negotiation, wala nang korte, wala nang hearing. Babatuhin ka hanggang ikaw ay mamatay. It's considered a very serious capital sin in ancient Israel. Instant death penalty ang parusa sa pagsamba sa ibang Diyos at pagtalikod sa nag-iisang tunay na Diyos. So kung ganito kabigat yung parusa nung panahon ni Moises, sinasabi ngayon ng author na gaano kabigat sa tingin ninyo yung parusa na nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos. Na if it's justice na batuhin hanggang mamatay yung isang tao that commit idolatry, anong justice ang naghihintay to those who trample underfoot the Son of God, na tumapak-tapak sa anak ng Diyos, na humamak at tumalikod sa Panginoong Jesus. Maring sabihin ng ilan sa atin, hindi naman siguro ako dadating doon sa point na yan na tatapak-tapakan ko. Or I will trample underfoot the Son of God. Hindi ko naman siguro gagawin yon.
Tandaan natin kung paano sinisira ng maliit na kalawang ang isang malaking barko. Kung paano nagsisimula ang pagkasira mula sa isang maliit na kalawang, ganun din nangyayari, ganun din nasisira ang buhay ng isang tao mula sa isang maliit na kasalanan. At yung pagtalikod sa Panginoong Hesus ay maaaring nagsisimula lang yan sa isang kasalanan na akala mo ay okay lang. Maaaring nagsisimula yan sa kasalanan na akala mo ay okay lang pala. Okay lang pala na hindi umattend sa church. Okay lang pala na hindi magbasa ng Bible. Okay lang pala na hindi manalangin. Kaya sabi sa Kawikaan chapter 4 verse 23, sabi doon, above all else, guard your heart. Dahil sa puso nagsisimula yung kasalanan na maaaring sumira sa ating buong pagkatao. Dito natin napapatunayan na there is greater accountability sa ating mga Kristiyano na under the new covenant. Huwag nating isipin na dahil tayo ay hindi na under the law, that we are under grace, na gumaan na ang parusa ng Diyos sa kasalanan. Dahil mas malaking biyaya nung tinanggap natin, mas malaki yung pananagutan na hahanapin sa atin. And we should anticipate yung mas matinding galit ng Diyos sa atin. Na hindi man na tayo, na hindi naman karapat-dapat iligtas, na tayo na mga dating kaaway ng Diyos, ay wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Iniligtas niya tayo dahil sa kanyang sariling awa, dahil sa kanyang sariling habag sa atin. Kaya, kung dati yung kasalanan ay kung nung panahon ni Moses, yung kasalanan ay pinaparusahan ayon sa parusa ng kautusan, ayon sa nakasaad sa kautusan, sa New Covenant, kung saan ang bawat kasalanan ay binayaran na ng dugo ni Kristo. Ang bawat kasalanan ay paparusahan ayon sa dugo ni Kristo na nagpatibay sa atin. Ang bawat kasalanan ay parurusahan ayon sa pangalan ng Panginoong Hesus na binaliwala natin. Sa laki ng biyaya na natanggap natin, nararapat lang na pagsunod, pagsamba, pagdakila sa Diyos yung ating response. Sa laki ng biyayang tinanggap natin, pagpapatawad, sa laki ng kabutihan ng Diyos sa atin, nararapat lang na yung buhay natin ay nakaayon dun sa biyayang natanggap natin. Nakaayon dun sa pagpapatawad na natanggap natin. Para mas madaling maunawaan, let me tell you a short story. So, merong isang napakayamang lalaki. Tawag sa kanya is Master. Pero sa kwento natin, bigyan natin ng konting pangalan. So may isang napakayamang lalaki, ang pangalan niya ay Supremo. So si Primo. So kay Supremo, dinala sa kanya yung kanyang mga tauhan na may utang. So dinala sa kanya yung isang tauhan niya na napakalaki ng utang. Dinala siya, yung pangalan ng tauhan na yon ay si Marites. So dinala si Marites kay Supremo, at si Marites ay merong milyong-milyong utang kay Supremo. Sa dami ng utang ni Marites, hindi na siya makabayad. Kaya inutos ni Supremo na ipagbili si Marites, yung asawa niya at yung kanyang mga anak, bilang pambayad dun sa kanyang utang. Lumod si Marites sa harapan ni Supremo at nagmakaawa siya. Sabi ni Marites, Supremo, hindi ko talaga kayang makabayad ng utang. Sobrang hirap ng pinagdadaanan namin. Nagkasakit yung asawa ko. Nalubog kami sa baha nung bumagyo.
Talagang napakarami kong pangailangan at hindi ko na ito matustusan. Sabi ni Marites, bigyan mo pa ako ng ilang panahon at babayaran ko yung aking mga utang. Sabi ni Supremo, ang hirap naman ng kalagayan mo ngayon. At nakakaawa ka naman. Sabi ni Supremo. Kaya sabi niya, sige, wag mo nang bayaran yung utang mo. Pinatawad na kita, pamasko ko na yan sa'yo. At hindi lang yon. Huwag mo nang bayaran yung utang mo at ngayon ay pinalaya na kita. Hindi ka na isang alipin. Tuwang-tuwa si Marites na umuwi. Tuwang-tuwa si Marites at excited siya na ikwento doon sa asawa niyang si Rigor yung nangyari sa kanya na pagpapatawad ni Supremo. At habang naglalakad si Marites pa uwi, may nakasalubong siya. Nakasalubong niya si Tinding, yung may utang sa kanya na 100 pesos. Nung nakita niya si Tinding, sinakal niya. Sabi niya kay Tinding, Tinding, bayaran mo yung utang mo sa akin ng 100 pesos. Galit na galit si Marites. Nagmakaawa si Tinding. Sabi ni Tinding, Marites, wala pa akong pera. Naghahanap pa rin ako ng mapagkakakitaan. Kaya bigyan mo pa ako ng 1 linggo o ilang panahon at babayaran ko rin sa iyo yung utang ko. Hindi pumayag si Marites. Tumawag si Marites ng pulis at ipinakulong si Tinding. Hanggang ito ay makabayad sa kanya ng buo ng 100 pesos. Nung nabalitaan ni Supremo yung ginawa ni Marites, nagalit siya. Nagalit si Supremo, pinatawag niya si Marites. Sabi niya kay Marites, napakasama ng ginawa mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag kay Tinding? At sa galit ni Supremo kay Marites, pinatapon niya si Marites sa kulungan hanggang hindi ito nakakabayad sa kanyang milyong-milyong utang. So yung story na yon is from Matthew chapter 18 verses 21 to 35. It's about the parable of the unforgiving servant. So hindi lang siya about forgiveness. It's about consideration nung laki nung awa at pagpapatawad at biyayang tinanggap natin kay Kristo at kung paano dapat ito naman nakikita sa atin, sa pakikitungo natin sa iba, sa pagsamba natin sa Diyos, sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Ang laki nung tinanggap natin at pinalaya tayo ni Kristo sa ating pag-aalipin sa kasalanan. At ito dapat yung buhay na ipinamumuhay natin at nakikita ng ibang tao sa atin bilang tagasunod ni Kristo. At dapat nakikita sa atin si Kristo mismo na ating Diyos. And then there's verse 30 and 31. Sabi sa verse 30, sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So yung passage na to, verse 30 to 31, these are passages from Deuteronomy. From the time of Moses, naisulat ito from the time of Moses. At ito ay warning ng author sa mga tumatalikod o sa mga tatalikod kay Kristo. Pero yung word na paghihiganti, sa ESV, ito ay vengeance. Parang may kakaibang bigat yung paghihiganti or yung vengeance. Pag sinabi sa iyo ng Diyos na paparusahan kita dahil sa mga ginawa mo, nakakalungkot yon, di ba? At nakakatakot. Pero pag sinabi sa iyo ng Diyos, naggagantihan kita dahil sa mga ginawa mo, suddenly parang ayaw mo nang lumabas ng bahay. Parang paglabas mo, titignan mo agad, tatamaan na ba ako ng kidlat?
babagsakan na ba ako ng bolang apoy na galing sa langit? Yung word na vengeance ay may kakaibang sipa para sa mga kaaway ng Diyos. Sabi sa verse 31, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya nga, it is stressing, yung verse na ito, it stresses kung gaano kaseryoso ang Diyos sa pagpaparusa sa mga tao that rejects Christ. Gagantihan niya yung mga tao na ito at kakilakilabot yung mangyayari sa kanila sa kamay ng Diyos na buhay. Sabi niya dito, akin ang paghihiganti. Yung paghihiganti or vengeance sa Greek ay ekdikesis. Ekdikesis na related sa word na ekdisantes na tumutukoy naman sa pagkakapahiya o pagiging hubad. Kaya nga yung verse 30 na sinabi dito na akin ang paghihiganti ay pwede ding assurance sa kanila ng mga early Christians na darating yung araw, darating yung panahon na mapapahiya, magiging hubad ang lahat ng nagpapahirap at lumalait sa kanila. Na yung iba sa kanila ay marahil ay gusto nang gumanti, gusto nang manakit sa mga lumalait sa kanila, sa mga gumagawa ng masama sa kanila. Sinasabi ito sa kanila ng author bilang paalala na alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari, lalong-lalo na yung hirap na pinagdadaanan nila dahil sa pagsunod nila kay Kristo. Na sa isang araw, maniningil ang Diyos. Isang araw, gaganti ang Diyos para sa kanila. Na maaari nakikita nila na sa ngayon, sila yung mahirap yung kalagayan, sila yung nakakaawa, sila yung pinapahirapan, at yung mga pinunong Hudyo, yung mga masasaya at magiginhawa yung buhay. At darating yung araw, sabi sa verse 30, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Hahatulan ng Panginoon yung mga Hudyo mismo, yung kanyang piniling bayan. Hahatulan ng Panginoon ang mga Israel, ang mga Israelita mismo dahil sa katigasan ng kanilang puso. And that's God's justice and vengeance. Siya ang gaganti para sa atin. At tayo din ay kabilang sa bayan ng Diyos. So maaring applicable din sa atin na hahatulan din tayo ng Diyos. Dahil tayo ay kabilang din sa bayan ng Diyos at lahat ng churches na sumasamba sa Panginoong Hesus ay kabilang sa bayan ng Diyos. Pero wag nating isipin na dahil ikaw ay miyembro ng isang Christian church, ay ligtas ka na. Salvation is not by association. We don't preach that sa church na ito. Doon kayo sa kabilang church, matutulis. Doon, pag naging membro ka, ligtas ka na. Pero dito, sa church na ito, we preach that salvation is not by association, but a personal relationship with our Savior. At kung ikaw ay wala nung relationship na ito with Christ, ang kahantungan mo is God's justice and vengeance. Verse 32 to 34, a call to remember His faithfulness. Kailangan din nating maunawaan na talagang mahirap yung situation ng mga early Christians. Bilang mga tagasunod ni Kristo na maraming Hudyo na nakapaligid sa kanila, maging yung kanilang kamag-anak, maaring mga Hudyo, ay talagang mahirap yung kalagayan nila. Marami sa kanila nagdi-decide na bumalik na lang sa pagiging Hudyo. At mahirap ba yung situation nila? Totoong mahirap. Tingnan natin sa verse 32 to 33. Sabi dito, alalahanin niyo yung mga araw na nagdaan na kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan, kayo ang iniinsulto at pinahihirapan sa harap ng madla. Kung minsan naman, kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinahihirapan ng gayon. Hindi lang yon. Sabi sa verse 34,
Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian. So yung mga nakabilanggo dito, hindi yung tumutukoy dun sa mga kriminal na nakabilanggo na binibisita lang nila, sinishare nila ng gospel. Hindi. Yung mga nakabilanggo dito ay yung mga kasamahan nila ng mga Kristiyano na ibinilanggo o kinulong dahil sa kanilang pananampalataya. At ang ilan sa kanila, sabi sa verse 34, ang ilan sa kanila ay inagawa ng ari-arian. Ang hirap ng kanilang kalagayan, pati yung ari-arian nila ay kinukuha sa kanila kung sila ay magiging Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, kung mangyari kaya yung ganon, si Kuya Ray, Christian pala yan. Kunin natin yung kanyang mga ari-arian. Kunin natin yung hardware niya. Paano kaya, or kunin natin yung hardware niya or sabihin niya na he rejects Christ. Ilan kaya yung matitira dito sa church? Bago kayo umakyat dyan, meron diyang police o militar na magsasabi, kung aakyat ka dyan, kung sasamba ka kay Kristo, ay kukuhanin namin lahat ng ari-arian mo. Meron pa kayang magiging matitirang miyembro dito sa BBCC. Ang hirap ng kanilang situation. Sabi sa verse 32, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Kung matapos na kayo'y maliwanagan. So paano nagagawa ng isang tao na bumalik sa maling paniniwala pagkatapos niyang marinig yung katotohanan about Christ? Patapos niyang marinig yung gospel, paano nagagawa ng isang tao na bumalik sa pamumuhay din sa kasalanan? Sa iba naman ay konting problema sa pamilya, sa asawa, sa pera, ayaw na agad. Mas pipiliin na nilang gawin yung gusto nila kaysa sundin ang gusto ng Diyos. Bakit may mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, na ganito yung sitwasyon? Maaaring tulad ng sabi sa verse 32. Sabi doon, matapos na kayo maliwanagan. Maaaring may mga kasamahan tayo na mga Kristiyano na hindi pa talaga maliwanag sa kanila yung gospel. Maaaring hindi malinaw sa kanila yung ginawa ni Kristo at kung ano dapat yung tugon natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Dahil kung ito ay malinaw sa kanila, ay magagawa din nilang magtiis ng matinding hirap. Kaya maraming pumapasok na depression, mga kalungkutan, kabalisahan, at yung iba ay pinipili na lang na gumawa ng masama dahil hindi malinaw sa kanila yung gospel. Hindi malinaw sa kanila na si Kristo lamang yung kanilang kailangan. At hindi rin malinaw sa kanila na kailangan nila ng church para makatulong sa kanila. Sabi sa verse 32 to 34, di ba? Yung verses na ito, isang tao lang ba yung kausap? Isang tao lang ba tinutukoy dito? Tingnan ninyo yung mga ginamit dito na natin, ninyo, kayo, tayo. I'm not sure kung ilan yung tinutukoy niya dito na tayo, natin, or kayo. Pero hindi lang to isa. Kaya, ibig sabihin, ang kausap niya dito ay isang buong church. And they're able to endure suffering dahil sama-sama sila bilang iglesia. Mahirap yung sitwasyon nila. Yes, mahirap, sobrang hirap. Maaring mahirap din yung sitwasyon ng ilan sa atin ngayong umaga. Pero hindi ito dahilan to reject Christ. At nandito kami na nagtuturo para maging malinaw kung ano ba talaga yung ginawa ni Kristo at kung ano ba talaga yung dapat na ginagawa ng isang Kristiyano. At nandito din yung buong church, yung bawat kapatiran ng BBCC para umalalay sa iyo dahil ang laban mo ay laban ng buong church. Ang laban ng isang Kristiyano ay laban ng bawat isang kapatirang Kristiyano.
The only time na hindi ka matutulungan ng church are those time na hindi ka humihingi ng tulong sa church. Galatians chapter 6 verse 2. Magtulungan kayo sa pagbubuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Verse 35 to 38, a challenge to persevere in faith. Yung verse 35, babasahin ko po sa ESV. Sabi dito, therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. Yung word na confidence dito is the same confidence na sinasabi dun sa verse 19, na sa Greek ay paresyan. At yung reward na tinutukoy dito sa verse 35 is the same reward from verse 19. Ano ba yung reward sa verse 19? Yung reward to enter the holy places. Yung reward to be in the presence of the Lord. At kung sila ay babalik sa pagiging Hudyo, para na nilang tinapon yung kanilang nag-iisang paraan, yung kanilang nag-iisang confidence to be in the presence of God. Yung confidence natin ay dahil sa ginawa ni Kristo at dahil sa ginawa at hindi dahil sa ginawa natin. Dahil sa ginawa ni Kristo, we have confidence and we can do all things dahil kay Kristo na nagpapalakas sa atin. We can do all things para masunod natin ang kalooban ng Diyos. So throwing away your confidence ay parang isa kang sundalo ni Kristo na binaba mo na yung iyong shield of faith, yung iyong panangga. Binaba mo na yun at tinapon mo na yung iyong pananampalataya at umuwi ka na sa inyo at natulog ka na lang. Yung ganitong sundalo ay walang gantimpalang naghihintay mula sa hari na darating. At maaring hindi ka man namatay sa labanan, hindi ka man nahirapan sa labanan, sigurado na pagdating ng hari, siguradong mas mahirap yung parusa na igagawa niya sa sundalong coward, sa sundalo na direktang sumuway sa utos ng hari. Tulad ng sabi sa verse 36, sabi doon, kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Tingnan nyo kung paano magkasama yung magtiis at masunod. Magtiis upang masunod. Ang sumusunod, usually, kadalasan, or most of the time, ay nagtitiis. Huwag mong sabihin na nagtitiis ka, pero dahil yung pagtitiis mo, dahil resulta ng kasalanan na ginawa mo. Nagtitiis ka kasi nahihirapan ka, kasi puro kalokohan yung ginagawa mo. Na nagtitiis ka sa kulungan dahil sa kasalanan na ginawa mo. Hindi yun yung tamang pagtitiis. Yung nagtitiis kay Kristo ay sumusunod kay Kristo. So yung pagtitiis, ay, yung pagsunod, ay usually may pagtitiis. Dahil hindi madaling sumunod. Yung pagsunod ay hindi natural sa atin. Ang natural sa atin is yung pagsuway. Ang natural sa atin ay pagsunod sa sarili nating kasiyahan. So every time we follow Christ, every time na sumusunod tayo, nagtitiis tayo. Dahil mas pinipili natin na sundin si Kristo kaysa sa sarili nating kalooban. Sabi doon, upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Ano yung ipinangako dito? Sabi sa verse 37, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Sino yung darating? Darating ang Panginoong Hesus. Siya yung pinangako. Siya yung ating reward at siya din yung magbibigay ng reward sa mga nagpapatuloy, sa mga nagtitiis at sumusunod sa Kanya hanggang sa huli. Sa mga nagtitiis at sumusunod sa Kanya hanggang kamatayan. Sa hirap ba ng buhay at mga problema, meron na bang namatay ng Kristiyano? Wala pa naman yata, di ba? Pero iyon yung hinahanap sa atin.
Pagtitiis at pagsunod hanggang kamatayan. Dahil dito ay bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung babalikan natin yung ating mga nakaraang mga experience sa buhay, kung babalikan natin yung mga pagkakataon na itinawid tayo ng Diyos sa gitna ng mga problema, sa gitna ng sakit o maaaring sa bingit ng kamatayan, na nagpatuloy ka kahit ikaw lamang yung Kristiyano sa pamilya, na pinagtiisan mo yung asawa dahil ito yung nararapat sa isang tagasunod ni Kristo, na kahit masira o mawala yung relasyon mo dito sa mundo, dahil sa pag-iingat mo sa relasyon mo kay Kristo, tiniis mo yun para sa Panginoong Hesus. Na kahit sapat lamang yung tinatanggap na pang-araw-araw, ay nagagawa mong magsakripisyo para sa pangangailangan ng iba, para sa pangangailangan ng iglesia. You have endured in the past, and God has been faithful. So continue to endure in the faith. Kasi sabi sa verse 37, because the one who came is coming. He is coming again. At sa pagbabalik niya, is no longer a Savior, but a judge na nahuhusga sa bawat isa at magdadala sa atin, sa bawat isang nag-reject sa kanyang biyaya at magdadala sa ating mga pinili niya na kasama niya sa paraiso. Verse 38. Ano sabi din sa verse 38? My righteous one, babasahin ko po sa ESV, my righteous one shall live by fear. Fear ba yung sabi? Hindi. My righteous one shall live by faith. Dahil ang kabaligtaran ng faith ay fear. Ng mga Kristiyano, bawat isang nagsasabi ng tagasunod ni Kristo ay namumuhay hindi sa takot, kundi sa pananampalataya na anuman ang mangyari sa atin ngayon, anuman yung mangyari kinabukasan, anumang giyera yung mangyari sa buong mundo, tayo ay mabubuhay sa pananampalataya. 1 Peter chapter 1 verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Dito talaga napapatunayan yung pagiging isang tagasunod ni Kristo. Pag crunch time na, sa panahon na mahirap sumunod, dito napapatunayan yung mga tunay na tagasunod. So, hindi ibig sabihin na dahil nasasaktan ka o nahihirapan ka o parang napakahirap ng maging Kristiyano, hindi ibig sabihin na tayo ay tatalikod na sa pagiging Kristiyano. Hindi natin pwedeng hubarin yung kaligtasan. Hindi natin pwedeng hubarin si Kristo sa title natin bilang mga Kristiyano. Sinusubok yung pananampalataya natin upang malaman kung tayo ay tapat at kung ito ay talagang tapat. Pero kaya natin ito. Kaya natin ito dahil sabi ni Christ, sa John chapter 16 verse 33, Jesus said, sabi niya dito, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sabi niya, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So wala tayong talo dahil na ipanalo na ni Kristo yung laban. Sinabi ko kanina, yung laban ng isang Kristiyano, ito ay laban ng buong church. Hindi lang ito laban ng buong church, ito ay laban din ni Kristo. Dahil ito ay napagtagumpayan ni Kristo, the church is victorious. At kung ikaw ay part ng church, ikaw ay part ng body of Christ, ikaw din ay victorious. At ang paalala sa atin dito, ay ang pananampalataya ay hindi lang sinasabi. Sabi doon, shall live by faith. Hindi shall talk. Hindi puro talk lang. Ito ay ipinamumuhay. We will live by faith. We will walk and we will live by faith na sumusunod sa Panginoong Hesus. The verse 39, assurance
to the faithful. Sino sa inyo MBB yung gamit na Bible? MBB yung marakaramihan? Basahin natin ang sabay-sabay itong verse 39, ha? Medyo lakasan natin. Verse 39, sabay-sabay natin basahin. Ito yung sasabihin natin sa isa't isa. Ito yung sasabihin natin sa kapatid natin na dumadaan sa problema at nanghihina sa pananampalataya. Ito yung sasabihin natin para tayo sama-sama na lumago at sumunod sa Panginoong Yesus. Verse 39, ready, go. Ngunit, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. That's our chant, our BBCC chant. Hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga nananatili yung pananampalataya at naliligtas. So sa atin, maaaring hindi man tayo bumalik sa dati nating religion o paniniwala. Wala mang mga ibang mga tao na nagko-convince sa atin or nagpe-pressure sa atin katulad ng mga early Christians na doon sa panahon ng nasulat yung Hebrew. Wala mang tayong ganong pressure. Pero kung titingnan natin yung verse 26, na matapos nating tanggapin si Kristo, matapos nating maalaman yung katotohanan, pero tayo pa rin ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Well, lahat naman ng kasalanan ay kayang patawarin ng dugo ni Kristo. Dahil ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi naman nakasalalay sa dami o sa lalim ng kasalanan natin, kundi nakasalalay sa ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya nga sinasabi natin, the blood of Christ covered my sin and shame. Pero baka hindi si Kristo ang Diyos mo, kundi yung sarili, kung patuloy mo pa rin sinusunod yung kagustuhan. Baka hindi ka pa ligtas, kapatid, kung nakikita mo pa rin yung sarili mo na patuloy na tinatalikuran si Kristo at patuloy na sinusuway si Kristo. Baka sinasabi mo lang na ikaw ay Kristiyano pero wala ka pa rin pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan mo. Baka dahil sa mga ginagawa mo na ito ay kabilang ka sa mga taong napapahamak dahil sila yung mga humahamak sa anak ng Diyos at lumalapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at lumalait sa mapagpalang espiritu. Ito yung warning sa atin. We don't treat the cross lightly. We don't treat yung ginawa ni Kristo lightly. We live by faith and we live willfully, deliberately. We will decide na tayo ay mamumuhay sa pananampalataya at hindi mamumuhay sa kasalanan. The Word of God is encouraging every one of us. Kaya sabi niya, look how far you've come. Mula nung una kang nakakilala kay Kristo, sa dami ng pinagdaanan mo, look how God helped you, saved you, at patuloy na humahawak sa iyo para ikaw ay magpatuloy sa iyong pananampalataya. At yung assurance natin, we will continue in faith dahil ang Diyos yung tutulong sa atin. God will preserve our soul. God will preserve our faith. Dahil hindi tayo yung may hawak sa ating pananampalataya, dahil ang Diyos mismo, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo ay nagtutulong-tulong para tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya at pagsunod kay Kristo. We are sure and we have confidence na tayo sama-sama bilang isang iglesia. Pagdating ng panahon, ay sama-sama din nating makikita si Kristo sa pagbabalik niya. Continue to endure in the faith because the one who came is coming again. At makikita natin siya ng mukhaan. At sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this
encouraging word. Lord, dalangin namin na sa biyaya ng iyong banal na Espiritu, na bawat isang kapatiran sa iglesia na ito would persevere in faith. Na bawat kapatiran sa iglesia na ito ay sama-samang lalago, lalakas, at susunod sa Panginoong Hesus. Ama, salamat po. Salamat dahil patuloy mo kaming pinalalakas, patuloy mo kaming iniingatan, at patuloy mo kaming pinalalahanan. Salamat sa mga salitang ito na aming narinig. Lahat ng ito, Ama, to your glory and praise, and to our eternal good. We ask in Jesus' name. Amen.